Number 1 na naman sa ating survey, ang ating Vice Presidente pagdating sa pagtitiwala, approval. Ayun. Ito yung naging survey ng Pulse Asia na talaga namang ikinatuwa ng maraming tao. Ayun. Anong masasabi mo dito? Una sa lahat, Eric, na talaga namang ang ating mga kababayan ay bukas na ang kanilang pananaw at isipan sa totoong lingkod bayan. Dudugtungan ko ng kahapon ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Ang isang lingkod bayan ay hindi kailangang mamili ng boto, mang-bribe, gumawa ng gimmick, mag-serkos o manakot ng tao. Kapag naglingkod ka ng tama, may sinseridad at mayroong pagpapahalaga sa iyong pagsisikap na ang taong bayan ay mapaglingkuran at dalhin ang tamang serbisyo ng pamahalaan, people will embrace you. Yun pong sagot ko, Brother Franco, sapagkat kitang-kita ng mamamayan kung gaano ka-epektibo at gaano ka-organisado ang style of work and methods of leadership ni Inday Sara Duterte sa kanyang pamumuno bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Sa DepEd alone, hindi lang siya ang may mataas na rating. 3 survey na, 3 magkakaiba pang mga survey firm ang nagsasabi na ang DepEd ay isa sa pinakamay-epektibo at pinakamaayos na performance output among the government agencies led by the cabinet secretaries. Klarong-klaro yun. Yes. At sana nga, yun din ang naging rating doon sana sa nangunguna pang mga iba pang mga agencies of government. Baka kunin mo lang yung datos, Frank. Okay. Yes. Kasi ma'am, dalawa ang binigay na lead ng mamamayan kay Inday Sara Duterte. Trust rating and approval rating. Pag sinabi pong trust rating, pagtitiwala, kumpiyansa at pananalig sa kanyang pamumuno at uri ng kanyang paglilingkod. Pag approval po, pagtanggap. Natanggap-tanggap sa mamamayan at natutuwa sila sa kanyang ginagawa sa Department of Education at bilang pangalawang Pangulo. Baka may datos ka dyan, Brother Frank, kasi apat sila ang inilakad. Presidente, Vice Presidente, mula sa Senate pinakamataas, President. papunta sa pinakamababa. Go ahead, Frank. Ayan. Pero meron tayong ito. Kaya gusto natin ipakita sa ating mga kababayan ang footage na ito nang sa gayon maintindihan nila kung gaano kaganda ang naging resulta ng pagtitiwala ng ating mga kababayan sa totoo naman na may malasakit para sa mga Pilipino. Panoorin po natin to. Patuloy ang pamamayagpag ni Vice President Sara Duterte bilang opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na trust at approval ratings sa pinakahuling Pulse Asia survey. Nakapagtala si VP Sara ng 74% approval ratings. Mas mataas ito kumpara sa 68% na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na approval ratings sa Mindanao na may 93%. Sinundan ito ng Visayas na may 73%, Balance Luzon na may 69% at National Capital Region na may 61%, habang si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nakakuha ng 49% approval ratings at 39% naman si Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa trust ratings, nakakuha si VP Sara Duterte ng 78%. Mas mataas pa rin ito sa nakuha ni PBBM na 73%. Pinakamataas na trust ratings ang nakuha ni VP Sara sa Mindanao na sinundan ng Visayas, NCR at Balance Luzon, habang nananatiling mababa ang trust ratings ni Zubiri at Romualdez sa 51 at 40%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 7, 2023 na may 1,200 adult respondents. Ayun. Ma'am Lorraine, would you like to have your opinion on that? What? Yes, I do have the numbers, but if you want. I think more than anything, I think this shows the maturity of the Filipino people. And it is a very clear reflection of how far we've gone. Matagal na ang sadlak sa kahirapan ang Pilipinas, pero dahil nga masyadong masakit na, namulat tayo, 'di ba? Namumulat tayo, tapos nare-recognize na natin ngayon, natutunan na natin ngayon na ang mahalaga lang sa isang public servant ay yung nagsisilbi siya. So we are maturing as a people kasi we are a very young democracy, 'di ba? And we have to be very patient with each other. And what I'm seeing right now, despite, grabe, partida, sobrang partida dito kay Vice President, kasama. It's very obvious. It's common knowledge, di ba? And yet, look at this, She hasn't spent a cent. I know that. She hasn't spent a cent on anyone because she is like her father. Hindi nagbabayad ng press or anyone. Para lang magpa-survey. Yeah, so what that means, what that really means is more than anything, it is a reflection of, for us, as a people,
na talagang we are demanding from our public servants. We don't care about that political circus, no? Ang gusto namin sa inyo, magsilbi kayo. Tama. Kaya kayo nandyan. Hindi kayo special, mga trabahante kayo sa gobyerno. Correct. And this exactly is what the Vice President's trust and approval ratings say to me. And of worthy note is that from the very start, very consistent siya. She's like her father, the most trusted government official. And if you can remember, no, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no, na the Vice President din, si Leni Robredo, ganun din yung ginawa. Walang tigil din yung yung pagde-demolish kay PRRD, but it didn't work, no? So this is what you want. This is to the public servants, no? This is really not about the Vice President more than it is about what the people is saying to you. Yes. We want you to serve. Yeah. You are all the very reason, and everyone in the field, why DepEd was recently recognized as not only the top performing agency, but more importantly, the most trusted. Morning. I am delighted to join our dedicated men and women in the Department of Education in today's flag raising ceremony. Tayo ay muling nagtitipon bilang isang pamilya sa ngalan ng serbisyo at pagmamahal sa bayan. Ngayong umaga, atin pong sariwain ang mga nakamit nating tagumpay upang harapin ang panibagong yugto ng serbisyo publiko, dala-dala ang ating nagkakaisang hangarin para sa mas matatag na kinabukasan para sa ating bayan. Let me thank all of you for your hard work and commitment in the disposition of our functions and the realization of lasting reforms through the Matatag Agenda. You are all the very reason, and everyone in the field, why DepEd was recently recognized as not only the top performing agency, but more importantly, the most trusted. Certainly, there is no big or small role in our collective efforts to promote the rights of every Filipino child to a quality, equitable, culture-based, and complete basic education. Kinikilala ko ang bawat isa sa inyo sa inyong walang sawang sakripisyo at serbisyo para sa kabataang Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan ko.